tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay magalak at magsaya. Dahil muli tayo ay nagtitipon sa banal na misa, ang ating Panginoong Hesukristo, siyang grasya ng ating buhay. Marami sa atin ang naghahanap, humihingi at humihiling ng bendisyon. Pero kapatid, kung wala ang Diyos, wala kang bendisyon. Kung hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ka niya mabibigyan ng pagpapala. At kung nananatili kang nabubuhay sa pagkakasala, yan ang magiging hadlang para ikaw ay pagpalain at bendisyonan ng Diyos. Mga kapatid, minsan pa tayo ay magpakumbaba, aminin natin ang ating mga naging pagkakasala. Aminin natin ang ating mga naging pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa para muli makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay,
para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinaggubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat sasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing, ang poon ay dakila nang nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia.
Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, umalis si Jesus at ang kanya maalagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanya malagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit sa mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat na may sakit upang mahipo man lamang. Bawat inaalihan na masamang espiritu na makikita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. How do blessings work? Paano ba tayo pagpapalain ng Diyos? Lahat naman tayo gusto natin ng blessing, hindi po ba? Kaya nga pagkatapos po ng misa, ang dami ding lumalapit sa pari, nagmamano. Ang pagmamano sa ating kultura ay isang tanda ng paggalang o respeto. Pero ang pagmano din ay isang paghiling na tayo ay basbasan. Di po ba? Kasi pag tayo nagmamano, anong sinasabi natin? Bless niyo po ako. Isipin niyo po ito, pagkatapos ng misa, natanggap na ng mga tao ang katawan ni Kristo. Pero para sa mga tao, sa mga nagsimba, para bang kulang pa rin ito? Lumalapit pa rin sila sa pari, nagmamano, nagpapabasbas. May parishioner po ako, hindi pa nakontento sa pagmamano. Bakit? Pagkatapos po ng misa, alam niyang ginagawa, kukunin itong damit ko, hinahalikan niya. Para naman po sa akin, okay lang naman ang aking damit ang halikan, wag lang ang labi ko. Amen? Kitang-kita niyo po yan sa mga tao na humihingi ng dasal. Ang dami po sa comment section natin. Merong iba't ibang petition, intention. Every day sa ating pong misa, thousands and thousands of comments. They're asking for blessing. At madalas po, nakikita ko din yan pag ako'y nagmimisa sa ibang lugar, sa ibang chapel. Uhaw na uhaw po sa bendisyon ang mga tao. Hindi ko po makalimutan nung ako'y minsan nagmisa dito sa isang kapilya, isang chapel. Pagkatapos po ng misa, ako'y nabigla. Bakit? Ang mga tao hindi lang po nagmamano sa akin. Kumuha po sila ng mga panyo, ng kanilang mga maliliit na tuwalya. Pinupunas sa akin, hinihipo ako. Sabi ko po, ngayon ko na alam kung anong ang feeling ng isang puon. Pero nauunawaan ko po ang gusto at nais ng mga tao. Sila ay nagnanasa na mabendisyonan ng Diyos. We know that life is hard and difficult. Amen? That is why a lot of us yearn and desire for God's blessing. Para kahit na paano, meron tayong lakas para malampasan natin ang mga pagsubok ng buhay. But before you can be blessed, my dear friends, we have to understand what is a blessing. Ano ba talaga ang pagpapala at bendisyon ng Diyos? To put it simply, you have to remember that a blessing comes from above. A blessing comes from God. If it does not come from God, it is not a blessing.
Amen? Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid. Hindi ibig sabihin pag ikaw ay nagkaroon ng pera, pag ikaw ay nagkaroon ng kayamanan, pag ikaw ay nagkaroon ng kapangyarihan, hindi naman automatically blessing yan. Kasi kung hindi yan galing sa Diyos, hindi yan pagpapala. Merong mga ibang relasyon, tahimik. Hindi po nag-aaway ang mag-asawa, pero hindi ito blessing. Tahimik nga, walang away ang mag-asawa, pero walang pagmamahal. Bakit tahimik? Kasi merong tinatagong relasyon yung isa. Tandaan niyo po, mga kapatid, balikan niyo man po, basahin niyo ang Biblia, di ba? Kahit naman po ang demonyo, marunong din magkaloob, magbigay ng mga mabubuting bagay. Nung tinukso ni Satanas, ng demonyo, si Jesus, nangako siya, bibigyan siya ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ibibigay kay Jesus lahat ng kayamanan kung sasamba lang siya sa Kanya. So beware. If something does not come from God, it is not a blessing. We have to properly distinguish what comes from God and what comes from the evil one. Kaya nga kapatid, yang sakit mo, pwede pa rin yan maging bendisyon galing sa Diyos. Amen? Tandaan niyo po yan. Sa mga santo nga, ang turo nila, grasya pa rin ang sakit at paghihirap. Napakaganda po nung sabi ni San Agustin, minsan, St. Augustine said, "In my deepest wound, I saw your glory, and it dazzled me." Wow! Doon daw sa pinakamalalim niyang sugat, doon niya nakita ang kalwalhatian ng Diyos. Saint Camillus de Lelis said also, "The poor and the sick are the heart of God. And if you serve them, you serve Christ." Hindi dahil meron kang sakit, meron kang paghihirap, na hindi ka na pinagpapala ng Diyos. Amen? As long as these things come from God, then they are your blessing. But to receive a blessing, we must also have a container. Hindi ka naman makakatanggap kung wala kang lalagyan. Amen? At tingnan mo muna yung iyong lalagyan. Kailangan walang laman yan. Dahil pag puno ang lalagyan, hindi malalagyan ng bendisyon yan. Kahit na magpaulan ng grasya ang Diyos sa iyo, kung puno ang iyong kalooban, kapatid, masasayang lang ang bendisyon ng Diyos. We have to be empty before God so that we can receive His blessing. At napakaganda po sa sulat ni San Pablo. Meron siyang termino dito, kenosis. Ibig po sabihin ng kenosis is self-emptying. Kung uubusin mo, lilinisin mo yung sarili, diyan aapaw ang grasya ng Diyos sa iyong buhay. Many times we have blessing blockers in our life. Marami yan, nagiging balakid. Bakit hindi tumutuloy ang pagpapala ng Diyos sa iyo? Pansinin mo, isa na dyan ang takot, pag-aalala, pangamba, nandyan din ang galit, sakit ng loob, nandyan din ang inggit, ang pride, lalong-lalo na kataasan ng loob, selfishness, our doubt. Ano yung negatibo na nasa loob mo na nagiging handang para hindi ka makatanggap ng blessing, ng pagpapala galing sa Diyos? At malilinis lang ang ating kalooban, kapatid, kung marunong kang magpakumbaba. Amen? Remember, humility is always the key to all blessings. Because when you are humble, there is no ego in you. When you are full of ego of the self, then that blocks God's blessing in your life. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo, balikan niyo, kahit man saan pumunta ang ating Panginoong Hesus, sumusunod daw ang mga tao, lalong-lalo na yung mga may sakit,
That is true humility. Humility means you go where God goes. Amen? Ano po ang kabaliktaran ng humility? Pride, kataasan ng loob. Ano ang pride? You want God to go where you are. Amen? But we thank the Lord for His love. Kahit na saan ka man sa buhay mo, pupuntahan ka ng Diyos. Pero kapatid, kung talagang gusto mong makatanggap ng bendisyon sa Diyos, ikaw dapat ang sumunod sa Diyos. Amen? Isang dahilan, bakit minsan hindi natin natatanggap ang pagbabasbas ng Diyos. Baka naman, daing mo pa ang isang boss na napaka-demanding. Di po ba? Paano ka ba nagdadasal? Ano ba ang iyong sinasabi sa Diyos? Baka naman, sinasabi mo sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng pambayad ng utang. Lord, pagalingin mo ako. Lord, baguhin mo itong aking asawa. It is good that we express our desires to God. And yet, it is better to request to God. There is a big difference there. To request is to ask humbly to the Lord. Pansinin niyo po, yung mga taong nagdasal, humiling kay Jesus na sinagot niya. Sila yung mga taong nagpakumbaba sa ating Panginoon. Pansinin niyo yung kanilang pagsasalita, pangungusap. Diba? Sabi nila, Panginoon, kung gugustuhin mo lang. Lord, if you will it will become true. Kaya po mga kapatid, para makatanggap ka ng blessing, kailangan mo munang bawasan ang iyong sarili. Empty yourself through humility and you will be blessed. Lastly, to be blessed, you have to approach Jesus. Napakaganda po ng sabi ng unang pagbasa. In this letter to the Hebrews, the opening line, sabi po, Jesus is able to save those who approach God through Him. Sino daw po ang naliligtas ni Jesus? Yung mga lumalapit sa Diyos. Kahit na meron kang balde, kung hindi mo naman yan ilalapit sa ilog o sa poso, hindi ka magkakaroon ng tubig. Amen? Kahit na meron kang Tupperware, kung hindi ka lalapit doon sa lamesa kung saan ang pagkain, wala kang balot, wala kang Sharon. Hindi po ba? Jesus is the living water. But in order to receive that living water, you have to get near the living water. Jesus is the table of plenty. Gusto mong mabusog, kailangan lumapit ka sa lamesa, ang ating Panginoong Hesukristo. Remember, during the time of Jesus, there were a lot of sick people. Marami pong mga tao na may sakit ng panahon ni Jesus, pero kakaunti lang ang gumaling. Ang tanong, sino yung mga gumaling nung panahon ni Jesus? Yung mga lumapit lang sa Kanya. Meron pa rin pong mga tao hanggang ngayon sa ating mundo ang hindi lumalapit sa Diyos. Alam niyo po ba, tayo mga Katoliko, ilang porsyento lang ang nagsisimba sa atin bawat linggo? Less than 15%. Ganun lang po kakonti. Kasi kung lahat magsisimba po, daig pa ang simbang gabi. Punong-puno ang ating mga simbahan. Pero yan ang nakakatawa. Merong mga tao nagrereklamo, bakit hindi ako blessed? Meron pa silang lakas ng loob na magalit sa Diyos. But the question is, do they approach the Lord? Where is the presence of the Lord true? Saan buhay na buhay ang presensya ng Diyos? Hindi po ba sa banal na misa? In the Eucharist, we have the real presence of Jesus. Pero ang nakakalungkot, ilan sa atin ang araw-araw na lumalapit sa banal na piging ng Panginoon? Salamat po. I really appreciate it. Na kahit po tayo magkakalayo, kayo po dyan sa internet, we have daily mass goers. Alam ko po, busy kayo. But thank you very much. Ito po yung pagnanais nyo na lumapit sa Diyos. And I tell you, my dear friends, kayo po na nagsisimba araw-araw, naniniwala ako, you will receive the blessing that you need. Amen? Kaya
Huwag niyo pong kalimutan, tatlong bagay na ito. How do blessings work? First, they come from God from above. But secondly, you receive a blessing if you are empty. How to empty yourself? Be humble. At panghuli, kailangan palagi tayo lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdasal natin na mas marami pa po ang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo para mas marami din ang pagpalain ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ng banal na paghahain
sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay sa pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin namang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat
makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kami pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay, para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po ang tatlong sangkap para tayo ay pagpalain ng Diyos. Una, ang presensya ng ating Panginoon mismo. Blessings comes from above. Blessings come from God. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naghihirap na hindi ka na pinagpapala. Kung sa iyong pananalangin, pagninilay, ay naisip mo, naramdaman mo, ito ay galing sa Diyos, yan ay grasya, yan ay bendisyon. But secondly, we receive a blessing through our emptiness. So, do an act of kenosis every day, self-emptying. Pagbabawas ng sarili, pag-aalis ng kataasan ng loob. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. You need an empty vessel. Kailangan alisin natin ang mga negatibo sa ating isip at puso, ating kalooban para matanggap natin ang bendisyon ng Diyos. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kailangan natin ang paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang magsasawa, huwag kang titigil na lumapit sa Panginoon. At madalas nakakaligtaan natin ito, ang totoong presensya ng Diyos ay nasa banal na misa. Kaya nga po, kahit na hindi kayo makapunta sa loob ng simbahan, alam ko po marami sa ating mga online mass goers ay OFW at ang iba naman mga may sakit. Please, tapusin niyo po ang misa. Alam ko po yung mga iba nagmamass shopping. Ano yung mass shopping? Yung pagkatapos silang narinig yung aking homily, lilipat doon kay Father Dave, lilipat kay Father Raura, lilipat kay Father Kaluwag. No? Marami po kami, no? Pero kapatid, baka nakalimutan nyo ang pinakapuso ng misa. Hindi lang po yung homilya. Kung hindi, yung act of consecration. Yung pong pagtataas ng tinapay, ng alak, kung saan nagiging katawan at dugo ni Kristo. At tapusin niyo po dahil meron tayong panalangin nung pong spiritual
act of communion. Kahit na hindi ka physically makatanggap nitong hostya, kailangan dasalin mo yon para matanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo. Without Jesus, you will never be blessed. Yes, our words inspire you. And yet, the Word of God, Jesus' presence, is life. Mas mahalaga po yun. Meron pa po pang-apat, bonus po ito. Kung gusto nyong kayo ay tunay na mabendisyon at pagpalain ng Diyos, share God's blessing. Hindi lang po yung kayamanan, ang dapat nyong pagkaloob, bigay sa iba. But please share the Word of God, this Mass, to other people. Be a digital missionary. Parami na po ng parami ang mga nagsisimba sa atin. I thank the Lord for that. Kasi po, para sa akin, marami tayong naliligtas na mga kaluluwa. Hindi po ba? Kaya nga po, kung kayo po ay nakikinabang sa mga banal na misa natin araw-araw, please share this Mass to other people. Ito po yung ating assignment. The more that you share, the more that God's blessing will multiply in your life. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.